Anong meron dito? Si Doktora. Tapos, ninenervous ako, palakpak naman dyan. Sa inyo pong lahat, mga kababayan ko mula sa Barangay Diversion. Sa mga taga-diversion. Siyempre, pagmamahala po ni Kapitana Imelda at ang mga taga-barangay San Roque. Ayan, kasama natin ang mahihayin si Kapitan Oge. Kamusta naman po ang buhay? Ha? Mga kamiti ang lahat, kaya't masaya. Basta po masaya ang aking kababayan, masaya na din si Doktora. Sa inyo pong lahat, ang inyong pong lingkod ay sa tuwi-tuwi na nagpapasalamat na tayo po ay naging kabahagi, naging kapamilya ng barangay ng bayan ng San Leonardo. Alam niyo po, tuwing ako ay umuwi sa amin or may nakakakilalang nakakaskwentuhan, nakakamarites ng mga kakilala, proud na proud po ako sa mga taga San Leonardo. Sabi ko doon sa kanila, ang babait talaga ng mga taga San Leonardo. Totoo po, walang bola. Totoo ba? Kasi nung una po na pumunta ako doon pa kami sa barangay sa likod na katira. Nai-imagine ko po bakit yung mga binhi, doon lamang ibinababad sa irrigation. Iniiwan lang doon, wala naman nagnanakaw. Hindi po ba? Kaya sabi ko, mapagkakatiwalaan ang mga taga San Leonardo. Kaya sa inyo pong lahat, dahil po sa pagmamahal na iyan, dahil gusto pong makatuwang ni Dr. Maricel ang pagseserbisyo ng ating punong bayan, ang aking one and only na si Mayor Ella Naganyo, ako po ay tumindig para maging kinatawan at sa tulong po ng bawat isa sa inyo, naluklok na kongresista noong 2019. At alam po ninyo, ako ay nagalak sapagkat nangangahulugan na tayo ay makakabigay ng maraming proyekto, mga programa, at ng kaunting kaluwagan dito sa ating kababayan sa San Leonardo. Hindi po ba? Kaya lamang talagang nakakalungkot na nagkaroon at sinapit natin yung pandemya. Ano po? At andyan naman, hindi tayo pinabayaan ni Mayor Ella, ng ating mga kasama. Pero sa parte po ng isang mambabatas, medyo nalungkot ako kasi wala talaga tayong sariling pondo na may pagtutulong. Bukod po doon sa kaunting kabuhayan namin na ipinangabot ni Dr. Maricel ng tulong. Nakalulungkot din po kasi karamihan po ng mga pondo, pang programa, pang proyekto ay binawasan at doon nga itinuon sa pagtulong sa pagsakip, pagsumpo doon sa COVID-19. Pero syempre po, nang matapos naman ang pandemya, patuloy ang paglilingkod ng inyong maliit na doktora. Ano po? At hitik na hitik, alam po naman natin na napakarami nating programa na ipinigay dito sa ating sariling bayan. Syempre, doon po, pag may kailangan tayo sa barangay, may kailangan tayo sa pamilya, muna lang natin pupuntahan, syempre, si Kapitan at si Mayor. Lagi nating maaasahan, hindi po ba? Pero nung tayo nagkaroon ng kinatawan, meron na pang isang doktora na pwede nating asahan. Kaya dito po, ang laki ng mga binigay nating pondo para sa mga nagkakasakit. Siyempre, nandyan po yung tulong natin sa mga namatayan or kaya po nasunugan na, di ba ba? Pangangailangan. Alam po natin ito, kilala natin ito sa pangalan ng AIX. Ito naman po ay programa ng ating national government na itinatawid lang natin sa inyo. At alam niyo po na naramdaman natin yung mga ayuda yan na obligasyon naman natin. Ngayon mo kasi iba-iba ng pangalan, wala pa kong akap noong araw, hindi po ba? Kaya dahil na po sobrang hitik yung mga programang ipinabahagi natin dito, alam natin na kaluwag, katulad po ng pangdagdag na doon sa educational assistance. Doon po kay Mayor Elan, scholar ang ating mga estudyante sa kolehiyo. Pero nung nandiyan na po si Doktora, double scholar na sila dahil may karagdagan pong financial assistance sa ating mga estudyante. Hindi po ba? Namimiss nyo na po ba yun?
Sigurado po, ibabalik po ni Dr. Maricel yung ganitong programa. Sa kalusugan naman po, syempre, hindi na kailangan ipagtanong, di ba, Nay? Basta nanay, number 1 ang kalusugan. Doktora pa po tayo, kaya naman, yung pong priority natin, yung pong kalusugan. At doon nga po sa Kongreso, napagkatiwalaan tayo na maging Vice Chairman pa sa Committee on Health. At doon po tayo ay nakikipagtalastasan, napagkakatiwalaan ng mamuno sa mga pagpupulong at naitutulog natin yung mga pangangailangan dito sa ating sariling bayan. Kaya po nandyan, Katibayan, hindi pinangako pero meron na tayong San Leonardo Hospital. Tama ka doon, sister. At alam naman natin, alam po ba ninyo, nakakapagmalaki kasi ang liit lang po ng bayan natin. Maliit lang po ang pondo, no? Kapag maliit lang ang bayan. Hindi po natin pwedeng ikumpara sa isang syudad. Pero humanap po kayo dito sa atin na may sariling ospital. Wala po kayong makahanap pa. Palakpakan niya naman natin si Mayor Ellen dyan. Ngayon po, pati panganganak ng cesarean, libre na din, hindi po ba? So, sa inyo pong lahat, marami pong programa tayo dyan, ano? At ang inyo namang lingkod, kasi nung naging kongresista tayo, mas marami, lalo na dun sa mga naglilingkod sa barangay, ang inaasahan ay proyekto. Kasi parang dati-dati po yung inaasahan nila, ano kaya yung bagong project ni Congresswoman, ano? At dito po sa San Leonardo, syempre, nandyan po, kaya nga tayo lubaban, tumindig, ano? Sa San Roque, may naipagawa po ba si Doktora? Meron tayong bagong barangay hall, hindi po ba? Nakapagpasimento tayo ng kalsada. Sa diversion, ano napagawa natin? Meron tayong mahabang farm-to-market road dito, hindi po ba? At saka po, syempre, yung ating senior citizen center dito sa ating municipal compound. Pero bukod po dito, ay talaga naman po mga proyektong pinapakinabangan bawat iba't ibang barangay po. Nalagyan natin ng mga gymnasium, no? Meron po tayo dyan sa Castellano, meron po sa Nieves, nandun po sa Mambangnan National High School, sa diversion pa din dun sa Tagumpay Tagumpay Science High School. Meron din po tayong gymnasium doon sa Burgos, meron sa Bonifacio. Nakapagpatayo po tayo ng health center sa Adorable at isang super health center doon po sa San Bartolome. Doon din po sa barangay na yon, meron pong bagong barangay hall at senior citizen center. Doon naman po sa barangay Bonifacio, nakapaglagay pa rin tayo ng barangay hall. At kahit po doon sa dulong barangay natin at Tagumpay, meron pong bagong barangay hall. Nakapagpatayo din po tayo ng mga eskwelahan dito sa ating bayan. Meron po doon sa Magpapalayok sa C.I. Villaroman Elementary School. Yung isa po, nandun sa San Anton, no? Doon po sa San Anton Elementary School at saka po sa Tambo North Elementary School sa May Tabuate. So, hitik na hitik ang proyekto ni Dr. Maricel. At isipin po natin, ano? Sa isang maikling 3 taon, ito po yung naging biyaya ng San Leonardo na natulungan natin yung ating kababayan na maging kongresista. Ngayon po, mga kababayan, magta-3 taon na. Meron mo ba kayong bagong proyektong nalaman na napakinabangan natin sa ating kinatawan ngayon? Meron mo ba sa diversion? Sa San Roque? Makimarites po kayo, baka meron dun sa barangay na kapitbahay natin. Ang punto po ni Dr. Maricel, sa pagtulong-tulong natin, sa pagsama-sama natin, kahit maliit na bayan tayo, nailuklok po natin, natulungan ang inyong doktora na maging kinatawan. Maraming salamat po doon. No? Kaya lamang, 2020 po, 2022, alam niyo naman yung sinapit ni Dr. Maricel, ano? Bagamat po malaki yung naging lamang natin dito sa San Leonardo, kinapos po si Dr. Maricel dahil marami pa rin mo sa kababayan natin yung napaniwala dun sa paninira kay Dr. Maricel. Marami pa rin mo sa kababayan natin ang bumoto sa hindi kababayan. Nanalin lang, napaniwala na mas makakatulong yung taga-ibang bayan kaysa sa sariling kababayan.
Hindi po nakita yung kalakihan ng pwedeng maging kagandahan sa sarili nating bayan kung si Dr. Maricel Sala yung natulungan. Hindi po ba? Siniraan po tayo sa bawat bayan na ating pupuntahan na walang proyektong nagawa si Dr. Maricel. Para ko bang inutil na kongresista yung turing sa inyong doktora? Gayong marami po tayong proyekto, hindi lamang sa Leonardo, kundi sa buong distrito. Umikot po tayo sa katabing bayan ng Caen, pumunta po tayo sa Cabiao, dumako tayo sa maliit na bayan ng San Isidro, siyang na barangay, pero lahat na to nalagyan natin ng proyekto. Kahit po sa lungsod ng Gapan na kung saan ayaw tayong bigyan ng permiso magbugay ng proyekto, nakapaglagay po ng proyekto ang kapaki-pakinabang yung si Dr. Maricel. Sa Peñaranda, sa General Quino, nandun po dahil ito po ay mula tungkulin natin at talaga naman po yan ang nais natin na maipamahagi. Bilang nanay po ng Distrito Natural, bawat bayan parang anak natin yan may parte. Kung ano ang kailangan, yun po yung ibibigay. Pero sabi nga po natin, hindi ko kasi mahilig sa social media yung inyong doktora. Wala daw pong nalaman. Maraming umiikot po ako. Sabi nila, doktora, alam po ninyo, hindi namin nalaman. Dami niyo nga palang napagawa. Punta po ako sa ibang bayan. Sabi niya, sayang mo, doktora. Hindi ko kasi namin nalaman, naniwala kami na wala kayong nagawa. Doktora ho, Maricel, pasensya kasi ho, hindi talaga ako mahilig noon sa mga Facebook na yan. Ayoko ho na, as much as possible, ayoko ho na magla-live, ayoko ho na magsasalita, ayoko ho magpaparangalan. Pero naisip natin ngayon, hindi naman pagpaparangalan, kundi pagpapaalam lang sa ating mga kababayan na yun pong tinulungan ninyo, yung pong inyong kinatawan ay nandito gumagawa. Si Doktora noon, maraming gawa pero konti lang yung salita, hindi po ba? Pero ngayon po, narito ang resibo, naglingkod po si Doktora Maricel sa ating distrito. At sa inyong lahat, mga kababayan, ako po ay naririto muli, tumitindig. Sana po matulungan ninyo. Pwede mo bang humingi ng tulong si Doktora? Pwede mo bang pagkatiwalaan pa muli? Eh kung hindi naman mo kalabisan, pwede mo bang ipangampanyan niyo pa si Doktora? Pwede mo ba? Alam niyo na, naniniwala ako na talagang pag ikaw ay nagpursigi, mayroong mararating, hindi po ba? Pag ikaw ay nagtrabaho, may mararating. At pag sama-sama, sabi nila, it always seems impossible until it's done. Parang lahat ng bagay, imposible hanggang nagawa na pala natin. Noong 2019, imposible ho, no? Yung kalaban natin noon, two-time kongresista, anak ng three-termer kongresista. Maliit lang tayong bayan, hindi po ba? Pero, nangyari. Naging kongresista sa tulong ng bawat isa sa inyo. Noon po, imposible, parang ang lakas mo naman mangarap, Mayor Ellen, Doktora, ospital. Pero, nangyari. Hindi po ba? Wow naman, gusto mo ng sariling kolehiyo, pero andyan. Meron na tayong Colegio de San Leonardo, di ba? It always seems impossible until it's done. Mukhang imposible hanggang nagawa na natin. Kaya kung nagawa na po natin, kaya ulit nating gawin. Kapag nagsama-sama po tayo, muli po kaya nating gawin dahil habang lalo po tayong hinahamak, habang lalo po tayong tinatapakan at niyuyurakan, sinasaktan si Doktora, bawat isa sa inyong sinasaktan. At alam ko po, ang mga taga San Leonardo, kapag sinasaktan, nagsasama-sama tayo dito sa ating bayan, nagmamahalan tayo, nagkakaisa tayo. At si Dr. Maricel po ay nandito sa bawat isa sa inyo na narito, mga taga San Roque, mga taga-diversion. Pwede ho bang tulungan ninyo yung inyong kababayan? Pwede ho ba?
pagkatiwalaan ninyo si Dr. Maricel. Ang inyo namang lingkod, wala naman nung ibang hangad. Matagal-tagal na rin mong kababayan dito sa San Leonardo. Kahit bago pa dito sa San Leonardo, narinig nyo na rin naman siguro yung pamilya namin doon sa lungsod ng Gapan. Siguro po, sa ilang, amin ko na ba, sa 51 taon na pagkabuhay ni Dr. Maricel, ang tanging kong masasabi, hindi tayo tinuruan ng mga abuso, hindi tayo tinuruan na maging masama sa kapwa natin. Bilang isang lingkod bayan, lalo na siguro pa na dapat nandito, maging matapat, maging magalang, maging mapagmahal. Wala pong puwang na mangungutangki sa ating labi yung mga masasakit na salita. Kaya kay Dr. Maricel po, ang tanging pangako, yung magandang pangalan ng San Leonardo, iingatan po. Yung magandang pangalan ng bawat isa sa inyo, kakatawanin po sa Kongreso ng may dignidad. At higit sa lahat, yung pagturing po sa inyo, nakita ko po, naramdaman ko po kung gaano kayo kamahal ni Mayor Elan. May mga pangarap po kayo, yung pangarap nyo na yun, pangarap ni Mayor Elan noon pa kaya hanggang kailan, hanggang anong panahon, nandyan po nagsusumikap. Bilang pamilya dito sa San Leonardo, wala pong ibang magtutulungan kundi tayo lamang, tayo po ang magkakapamilya. Kaya po, sana po, yung pagturing nyo kay Dr. Maricel na kapamilya, ipakita po natin sa Mayo 12, tulungan po si Dr. Maricel. Pwede na mo ba yun, mga kapamilya dito sa barangay ng San Roque at Diversion? Maraming salamat po at ang inyong lingkod po ay aasa, hindi lamang sa tulong, hindi lamang sa pagmamahal, kundi sa boto at kampanya. Hindi po ba 136 ang barangay sa buong distrito, kung hindi po kalamisan? Pagkatapos po ng ating pagpupulong, pakitawagan na po yung mga kaibigan, yung mga kumare, yung mga boyfriend at girlfriend natin. Baka pwedeng pakikumbinsi at yung mga kilala po natin na medyo nalalabuan pa. Hindi po ba? Kaya sa inyong lahat, ang inyong pong doktora ay nandito lamang, tuwi-tuwi na anong panahon pa man, nandito po sa tabi ng San Leonardo, sa tabi ni Mayor Elan, kasama ang pamilya na gano'n na magtataguyod sa bayan ng San Leonardo. Sa inyong lahat, ako po ay tumitindig, nagpapasalamat, atin pong itataguyod, Governor Oying Matias Umali, kasama po ang ating bagong kuya, Engineer Lemon Matias Umali. At syempre po, yung katandem ko sa Kongreso, pakitulungan naman po ang GP Party List, At dito po sa ating sariling munting bayan ng San Leonardo, panatag na panatag tayo, kalmado lang tayo. Sabi nga ng anak ko, chill lang, mama. Dahil alam natin, pagdating po ng June 30, nandyan na po, magsisimula na ang pagmamahal, pagsiservisyo ni Mayora Nina Naganyo Hoson, kasama po sa paggabay ang ating pinakamamahal Mayor Elan Naganyo. At wag po natin kakalimutan yung 8 konsehal. Importante po na straight sana tayo dito sa ating konseho. So muli po, maraming salamat sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kapitan, mga leader na lagi tumutugay-gay at sumusulong sa atin. Sa inyong lahat, ako po si Dr. Maricel Natividad Naganyo. Maraming salamat.